Ang video na ito mga kaubayan, ako po ay naghanap ng mga lamang gamot kasi kailangan ko po yan sa aking pagmimisyonan na lugar bukas mga kaubayan. Pero una ko pong nakita, ito po, itong bayabas na ito mga kaubayan ay hindi nalingid sa ating kaalaman na itong bayabas na ito ay nagpalabas na ako dyan. Yung mga nagagamot ng bayabas ay napakabisa po sa ulcer ito. Yung bunga niya po na maliliit kaso wala pang bunga mga kaubayan. Ito pa lamang po. Yang bubot na yan, yung bunga niya na yan, yung maliliit na ito ay mabisa po sa sakit sa na ulcer ito. Ngunit maliit pa po, hindi pa po pwede ito mga kaubayan. Itong bayabas na ito ay marami pong nagagamot ito. Sa ulcer, sakit ng tiyan, gastric acid, yung kabuhi, yung nagdudumi, mga kaubayan, at magmula dahon, ugat, balat, bunga, ay may kanya-kanya pong ginagamot yan. Mabisa po yan kahit sa mga sugat po. Malakas po na antibiotic. Itong bayabas na ito mga kaubayan. At naghanap nga po ako kung may makuha po tayong balakubak ng bayabas katulad po nito. Itong balakubak ng bayabas na ito ay mabisa po ito sa gastric acid, sakit ng tiyan, sa ulcer po. Ito, ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan ay linalaga lamang po itong balakubak ng bayabas na ito at iniinom. Ganon din po mga kaubayan, itong dahon niya, itong dahon na ito mga kaubayan, yung nagsusuka, nagdudumi, walang tigil sa pagdudumi po. Itong dahon ng bayabas ay napakabisa po, haluan po ng dahon ng abukado at kamyas mga kaubayan. At itong talbos niya na ito, kung ikaw po ay nahihilo o masakit ang tiyan, ay pwede na pong kainin ito. Kinakain na lamang po namin ito mga kaubayan, yung masasakit ang tiyan. Yung masasakit ang tiyan, kinakain na lamang po namin ito. Itong dahon ng bayabas at balat ng bayabas ay pwede pong ipakulo. Ito, pwedeng ipakulo mga kaubayan at pwedeng inumin. At mabisa din po ito na panglanggas sa mga sugat. Itong medyo magulang na po na dahon. Katulad ng mga ganito po. Kukuha lamang po ng dahon nito at pwede na pong panglanggas mga kaubayan. Napakarami po tayong benepisyo na nakukuha dito sa bayabas na ito, kaya wag po nating baliwalain ang bayabas. At dito sa katabi ng bayabas na ito mga kaubayan ay nandito po ang Gmelina. Ito po Gmelina mga kaubayan. Ito po ang itsura ng Gmelina. Ang Gmelina na ito mga kaubayan ay ito po yung ginagamit namin na pangtapal sa likod. Yung pangsipsip po namin ng tubig sa baga, itong Gmelina na ito. Ang proseso po ng ginagawa namin nito ay kumukuha po kami ng dahon nito at ipinapainit po namin sa apoy, saka po namin itinatapal sa likod ng taong may tubig sa baga. Ito po ay sisipsipin niya po yung tubig sa baga mga kaubayan. Ang mangyayari po pag itinapal po sa likod dito, mapapansin nyo po na pag nakadikit na po sa likod ito mga kaubayan, pag nakadikit na po ito, ay mapapansin nyo po magtutubig po yun, magtutubig po ito. At pag nagtubig, sinipsip niya po yung tubig, ay papalitan na naman po, kukuha na naman po ng panibago mga kaubayan, saka itatapal na naman. Maliban po sa pangsipsip sa baga, sa may tubig sa baga, itong Gmelina na ito ay pwede rin po ito mga kaubayan, yung mga namamaga. Yung namamaga po, yung mga masasakit po na kasuhan, ito po ang pinangtatapal
mga kaubayan, marami na pong nakasubok sa ating mga kaubayan kung ano ang kakayahan nitong Gemelina na ito. Pagmasdan po natin ang Gemelina kasi marami pong nagtatanong sa akin kung ano po ang itsura ng Gemelina. Ito po ang itsura ng Gemelina. Kasi kadalasan po na aking mga ibinibidyo's tungkol sa Gemelina mga kaubayan ay matataas po. Mabuti na lamang po at nakatsamba po ako ng medyo mababa na Gemelina. Kaya ito nga po ang itsura niya mga kaubayan. Huwag po nating baliwalain ang mga kakayahan ng mga halamang gamot na panggamot sa mga karamdaman, kasi nandyan lamang po sa tabi-tabi ang mga halamang gamot na panglunas sa mga karamdaman. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.